Alden, nagselos nga ba, no? Or nagsiselos nga ba kay Mayor Mark Alcala ngayon mga kasombreros? Tapos si Mami Min, bakit tahimik, no? Sa issue ngayon mga kasombreros. Pero unahin ko ito, si Alden po ay nag-post kagabi, no? Sa kanyang Instagram story nung kanilang bench activity run kagabi, kahapon mga kasombreros, no? Or na nakarang araw. Bench Active Run Club. So para siyang run club mga kasombreros. Inisip ko kasi magkakaroon na naman ng event ang bench or ang ang Century Tuna mga kasombreros. Pero abangan pa rin natin, no, kung ano yung mga susunod na gagawin ni Alden when it connected sa bench or sa yun fitness, healthy or fitness na mga activities mga kasombreros kagaya ng pagtakbo and so on mga kasombreros. So para siyang nasa stante ng Bench Active Run Club mga kasombreros, tapos pinost niya sa kanyang Instagram story mga kasombreros. Tapos ang cute nito, may isang baby dito na tinatanong siya ng mama niya kung sino yung gusto niya maging bisita niya sa birthday niya. Tapos ang sabi niya dito, si Alden Richards. Tapos English speaking, sabi niya, paano, sabi niya mama niya, paano yan, busy si Kuya Alden, sabi niya ganon. Dahil busy si Kuya Alden, video greeting ba okay lang? So, tatry kong play ito mamaya mga kasombreros. Grabe, no? Very relevant si Alden kahit sa mga bata kasi talagang inspiration siya ng marami na yung mga advocacies niya, 'di ba? Yung mga purposes niya sa buhay mga kasombreros. Kuha pa yung image niya ay pag sinabing Alden, mabait, no, very kind, very generous mga kasombreros. So kung kaya kahit mga bata, siguro pag yung mga magulang siguro tinuturo din na gayahin si Kuya Alden, gayahin si Kuya Alden, gayahin si Kuya Alden, ganon. So, 'di ba? So parang good impact si Alden, nakaka-influence siya in a good way mga kasombreros kahit sa mga babies na, 'di ba? Imagine mo pagka ganun, 'di ba? Trentahe na si Alden pero very relevant pa rin siya. At saka sikat sa mga bata na mga babies na naisipin mo yung mga gusto nito, yung mga K-pop, yung mga yung mga Beanie, yung mga bata, yung mga bagong nagsusurputan ngayon ng mga na mga sikat sa industriya ng showbiz. Pero ito talagang kahit babies ay kahit mga kids, no, ay gustong-gusto pa rin si Alden mga kasombreros. So talagang nakakatuwa lang. Tapos ito, hindi ko kilala itong lalaki mga kasombreros na parang may lahi siya, no? Para siyang Thai or parang Malaysian or something. Nagpa-picture siya kay Alden mga kasombreros. Tapos naka-peace sign siya. Hindi ko lang alam kung kailan ito. Hindi ko rin alam kung anong event ito. Pwedeng yung sa Casino Plus ba niya? Hindi, no? Nakamaroon si Soiti dito. Pero lang ko parang throwback ang picture na ito mga kasombreros. So, hindi ko lang sure kung saan. Tapos, ito, si ate, ang cute ng kanyang ginawa dito Pumunta siya dun sa may Baguio Road mga kasombreros. So, sa Baguio Cathedral na malapit sa SM City, Baguio. Tapos, tumayo siya doon. Pinost siya sa TikTok yung try kong play ito mamaya mga kasombreros. Yung music ba, yung background niya ay yung linyahan na Joy and Ethan sa Hello Love Goodbye nga mga kasombreros, no? Na may sabi ni Ma'am Catherine, may mga lugar na pamatagalan. May mga lugar na diralan lang, sabi niya. Tapos yung pasigaw ni Alden na Baguio, sabi. Parang ganoon mga kasombreros. Sobrang kulit dito mga kasombreros. Pe-play ko ito mamaya mga kasombreros para marinig na rin po. Ito, ang kulit din ang ginawa ng isang fan dito. Kasi pinicture niya si Alden at saka yung isang, hindi ko lang, parang staff yata ito doon sa may post-celebration ng kanyang A-team. At birthday surprise na rin mga kasombreros, no? Doon nga sa Taytay Rizal. Tapos, ang ginawa niyang background dito, ay gusto nyo bang marinig ang mga kwento? Ibig sabihin daw, ay nakikimarites si Alden or nakikichika mga kasombreros, no? Yun yung gustong sabihin ng nag-post dito mga kasombreros. So, ang cute lang yun. Try kong play ito mamaya kung hindi ako makapiright mga kasombreros, no? Para
Para maka good vibes din kayo mga kasembreros. Ito, sarcasm ang ginawa naman ng mga kaklase niya dito sa kanya no? Sabi niya dito, POV, may kaklase kayong kamukha si Alden Richards. Tapos yung ang kulit ang tayo ito, ang apelyo no ng mga kaklase nito mga kasembreros. So may kaklase kayong kamukha si Alden Richards. Tapos yung music background niya dito ay kaya cool ka lang, daanin mo na sa tawag. So parang, bakit ba palang ganyan? Bakit ka palaging ganyan? Cool ka lang. So parang kulit ng parang pilyo yung mga kaklase nito. Ang daming likes ito parang basta umabot na siya ng million views mga kasembreros. Yung dito yung post na ito. So pero yun talagang ang kulit lang kasi parang lang siya, parang dito, parang sarcasm. Ang kukulit ng mga to. Tapos yung pinsan pala ni Alden, ito pala yung parang Palestinian na pinsan niya. Very eloquent pang English mga kasembreros. So dito ay sinabi niya, ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros. Parang kinukwento niya dito yung parang nag-fundraising pala sila no para matulungan yung mga biktima ng yung parang giyera ba yon at kahirapan sa Gaza mga kasembreros. So Ramadan daw nila. Tapos nung Ramadan nila ay nakipag-collaborate siya mga kasembreros para matulungan ang mga biktima ng yung mga pamilya, yung mga biktimang pamilya, yung mga tao mga kasembreros. Tapos about sa kakulangan ng pagkain, shortage sa medical supply. Tapos 3 years later, so nagkaroon na naman sila ng panibagong hamon mga kasembreros no. So yun parang sinabi niya dito yung mga yung mga accomplishments no ng niya at nung yung kanyang ka-collaborate mga kasembreros dun sa pagtulong nga ng ng dito na mga biktima no sa Gaza mga kasembreros. So bumili daw sila ng mga blankets, mga kumot, mga unan, mga pagkain and so on mga kasembreros. Sleeping bags, basta marami no mga kasembreros, which wheelchairs, crutches, local anesthesia and so on. Galing niya mag-English nitong pinsan niya si Papilino, something like that mga kasembreros. Tapos next item natin yung parang I'm Not Your Elena. Hindi na rin pala gusto no sana yung parang choice ni Ma'am Catherine mga kasembreros kung sila ni Mayor Mark Alcala. Nag-post siya dito no sa kanyang parang Twitter. Kasi si I'm Not Your Elena, ito yata yung yung Bernardo rin yung apelido nito no? Hindi ko lang alam kung related sila mga kasembreros ni Ma'am Catherine. So sabi niya dito sa kanyang post na nirepost din kagabi ng Catherine Blue Hearts. Sabi niya, I may not like your new rumored boyfriend, but that doesn't mean I'll disrespect your choices. Hindi ko man siya bet, hindi man ako convinced, but at the end of the day, buhay mo yan. You've always proven that you're capable of deciding for yourself. I've seen how strong, smart, and independent you are. You're not someone who just settles or nagpapadala kung kani-kanino. As a fan, may opinions kami. Yes, my feelings, my preferences, but our role is to support you, not control you. I don't have to like him to continue loving and support you. Kung saan ka masaya, doon ako. If he treats you right, respects you, and protects your peace, then that's what matters. Hindi man ako sold out, pero I trust you. And I always choose you. No, sabi dito ni I'm Not Your Elena. Mga kasembreros. So, marami talaga mga kasi sa issue nga ng corruption ngayon sa gobyerno. Pero at the end of the day, kung confirm na mga kasembreros, ito ay sasabi ko kung confirm na talaga na sila ng ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Yun no, talagang wala tayong magagawa kung choice niyan mga kasembreros. Pero sa ngayon ay 50-50 ako mga kasembreros. So isama pa rin natin si Ma'am Catherine sa updates natin kasi nga finalo na ni Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala. So 50-50 na tayo.
So, ganoon siya mga. Pero yun nga, sa mga updates ay isama pa rin natin siya mga kasombreros, no? Or isama ko pa rin siya. Tapos, yun, major item tayo kung nagsiselos ba o nagselos si Sir Alden kay Mayor Mark Alcala. So, sa major item natin mga kasombreros. So, kung sa side na nagkaroon ng, yun nga, no? Kasi nga talagang grabing sweetness. So, nandun, para sa akin ha, the way he treated, the way Ma'am Catherine, kasi naisip ko rin dito, madaling si Ma'am Catherine kasi parang madali siyang ma-fall. Yun yung nakita ko mga kasombreros, madali siyang paibigin. So, yun siya mga kasombreros. Kasi si Ma'am Catherine, siya, clingy, parang pwede mong i-baby. So, yun yung nakita kong character niya mga kasombreros, no? Malambing siya, very caring, and so on. So, yung parang part na yun, so kung sino ang manligaw sa kanya na talagang todo-todo na parang i-give all niya para kay Ma'am Catherine. So, parang bibigay din si Ma'am Catherine. So, parang ganoon mga kasombreros ba? So, yun talagang kung sila man, ay iniisip ko rin na hindi sila magtatagal mga kasombreros no, ni Mayor Mark Alcala. Kasi nga alam naman natin yung background ni Mayor Mark Alcala mga kasombreros. Not unless talagang siya kasi kapag sinaktan niya si Ma'am Catherine or ay talagang kukuyugin siya ng fans. Kung again, I am talking sa katotohanan kung sila na nga ni Ma'am Catherine mga kasombreros ha. But I'm not concluding, no, kasi wala pa namang confirmation. Kahit si Mami Min ay tahimik mga kasombreros. Siguro mas pinipili na lang din ni Mami Min mga kasombreros na maging tahimik ngayon for the peace of everyone. Pero alam kong mas lalo magiging peaceful at mas lalo magiging okay mga kasombreros kung may magsasalita no, sa kanilang side. And sabi nga ng isang fan kahapon sa ating YouTube channel ay alam nating pinag-iisipan niya ng management no, ng network mga kasombreros. Kasi hindi basta-basta yung maling ka sa isang politiko. Kasi makakasira talaga ng image siya kasi kapag malaling ka sa isang politiko. Lalo pa ngayon na sobrang dami na ng ng mga revelasyon, may 17 Marines na nagbulgar na daming kongresista. Although hindi naman part si Mayor Mark Alcala doon, pero yung Sinek the Kiba, yung dito yung tinitingnan kasi ng tao ngayon, generality. Pag congressman ka, kahit hindi ka part ng corruption issue, ay damay ka, no, parang ganoon siya. One representative, tapos damay ng lahat, no, parang ganoon siya mga kasombreros ang Sinek the Key. Isa sa mga figures of speech. So, yun. Pero yun, talagang at the end of the day, buhay ni Ma'am Catherine ito. And ako, I'm not concluding. I'm not jumping into final conclusion. Kasi hindi naman tayo ang nasa lugar nila mga kasombreros. No? Sabi nga ni Elena, ay sabi ni Not Your Elena na binasa natin ay hindi tayo, kung mapa-fans lang tayo, yung role natin ay kung susuportahan ba natin sila o hindi. Pero at the end of the day ay buhay niya yan mga kasombreros. Although hindi natin bet of course no, kasi ang bet talaga natin ay si Sir Alden para sa kanya. Parang parang kung magkaganon, so sabi nga ng mga tao ay mas gusto ni Ma'am Cathy mga bad boy. Pero ayoko magbitiw na muna ng mas maraming salita kasi tulad dati no, nakapagbitiw tayo ng maraming salita tapos hindi naman pala totoo yung issue or yung relasyon nila and so on. Pero no, finalo na kasi niya. And sinasabi pa na ibang tao, parang birthday gift no, ni Ma'am Catherine kay Mayor Mark Alcala, yung pag-follow niya kasi birthday niya, di ba, nung 23 yata yon no? Feb 23 or 22, something like that. 23 kasi finalo ni Ma'am Catherine yata or 24 no, kahapon mga kasombreros. Finalo niya si Mayor Mark Alcala. Pero we don't know the whole story. So yun yung ating hindi na yung gusto kong sabihin na hindi natin alam kasi ang totoong istorya at ang buong storya mga kasombreros, kung ano nga ba ang nangyari. So kung ano ang nangyari. Pero para sa akin, kung nagselos man si Sir Alden, siguro yes of course no, may konting selos. Pero kung dito kung wala na siyang talagang intimate na connection kay Ma'am Catherine, so may karapatan or wala, may karapatan, wala. So ganoon siya mga kasos. Pero siguro konting disappointment, yes, no? Konting frustration, yes. Pero wala tayong magagawa no, kasi buhay din ng Cathy yan.
Pero kay Sir Alden siguro yung selos siguro na kasi hindi kasi natin talaga ano no. Kasi dati parang nabudol, sabi nga ni Mama Raquel ay parang nabudol no, isang malaking budol ang showbiz ngayon mga kasombrero. Especially kung hindi pa sila kinakasal, pina-in love yung mga fans, suporta ng todo, tapos at the end of the line ay hindi naman pala sila no. So parang ganoon no, kagaya ng Aldab no, na talaga ngayon ay hindi pa rin makamove on. Kathniel, Lizken, Jadine. So hindi sila nagkatuluyan mga kasembreros. Marami pa mga love teams na nagkahiwalayan mga kasembreros. So yun nga ano, talagang malaking budol. Well anyway, hindi natin sila masisi kasi tayo din naman ay ginusto rin naman natin yon kasi ako sinasabi ko parati sa inyo na never ako nagkaroon ng hindi ako sumuporta sa anumang love teams before mga kasembreros, kahit yung mga pinakasikat pa dati na Kathniel, Aldab na yan mga kasembreros, hindi. So sa Kathniel lang talaga ako mga kasembreros. And hindi ko naman sila masisi kasi ako ang nag-decide, di ba? So kayo, wag tayo magsisiyan sa bawat isa because mapakanya-kanya natin ginusto ito, no? Choice natin to mga kasembreros na suportahan ng Kathleen. So I don't blame you, I don't blame them mga kasembreros. May konting disappointments, yes, pero not to the point na hindi naman abot sa punto na sisihin mo sila mga kasembreros kasi nga mabuhay nga nila yan. So kung naghiwalay nga yung kapitbahay mo, di ba, hindi mo naman sinisisi, hindi naman damay ang buong barangay. So parang ganoon mga kasembreros. So yun siya no, nagkataon lang talaga na sikat sila at saka hinahangaan ng milyong katao mga kasembreros. So pero tingnan natin no, hindi pa tapos ang hindi pa closing chapter ito mga kasembreros para sa Kathleen. Anything is possible. Anything can happen, ika nga mga kasembreros. Sadyang ano lang tayo, stay put lang tayo sa ngayon. So wala pang umaamin talaga publicly, not unless siguro kung mag-accept si Ma'am Catherine ng interview or si Mami Min, tapos aamin or yun no. So ganun siya mga kasi para mas malinaw sa lahat. Pero alam ko one of these days ay may mag-open up no, or magpapa-interview mga kasembreros sa kanila. And yun nga no, siguro nalalapit na rin yung press con ng Someone Someday ng kanilang shoot mga kasembreros ay talagang magkakaroon din niya ng interview no, sila Ma'am Catherine, Maha and the rest of Someone Someday cast mga kasembreros. So abang-abang lang talaga tayo. So yun, tapos next item natin, pinost dito no 4 hours ago. Sarap Pinoy, hindi lamang simpleng artista si Catherine Bernardo dahil ang kanyang nakakamanghang determinasyon ay nagbunga ng isang imperyong hindi kayang tapatan ng marami. Mula sa kanya, parang sasabi dito na ang dami ng negosyo at bahay no, at properties ni Ma'am Catherine. So yun ang kanyang gustong sabihin dito. Tapos next item natin, ang cute ng ginawa ni Ma'am Donna May dito. They both wearing pink, Miss Catherine and Alden Richards. Naka-pink sila mga kasembreros no. Parang ano, yung mukha, parang yung mukha dito ni Kath no, parang medyo alak Kim na ng konti mga kasembreros na. So ito po ay 5 hours ago. Edited lamang po ang picture na ito mga kasembreros para po mas malinaw lang sa atin. So yun po. Tapos pasegwihan ko si Ma'am Bel no, ay paano pala siya pala yung isa sa mga brand endorsers ng Jollibee. So nag-post siya sa kanyang Instagram story mga kasembreros no, Adrian Concept. So naka-red dito si Ma'am Bel Mariano mga kasembreros. So ang ganda ni dito ni Ma'am Bel, para siyang manika. Parang manika siya dito mga kasembreros. So siya pala sa magkalaban pala sila ni Alden dito sa McDo, si Alden, tapos si Ma'am Bel naman ay sa sa Jollibee. Kasi diba para silang BDO, parang brand endorsers mga kasembreros. So tapos meron din siya, grabe kalawat kanan yung endorsements ni ni Ma'am Bel, yung Juicy na perfume. Siya rin pala yung model mga kasembreros at saka PH Care. So grabe, 3 brands ang kanyang pinost dito mga kasembreros. PH Care, Jollibee at saka Juicy na dito na brands mga kasembreros.
So ibang klase din to si Ma'am Belinda. Mga kasomberos, kasi kaliwat kanan din ang kanyang ang kanyang endorsements. Alright, so yan lang actually sa ating cast din at dumbbell items. Ipi-play ko po itong mga videos na papakinggan po natin. Tapos pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Who are your visitors, baby? Come here. Tell me. Who you want to invite? You think Kuya Aden will come to your birthday party? You think? But what if he's 80? Would it be okay if it's only a video greeting from him? No, you... Well, he's busy, baby. I'm gonna tell you honestly. He's busy. Just a video greeting. Look, oh, you have a smudge of pen on your cheeks. Yeah. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Baguio! Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. Assalamu alaikum and Ramadan Mubarak. This Ramadan, I have decided to collaborate with Human Concern International to fundraise for Gaza through their Gaza Impact Initiative. As we enter day 6 of Ramadan, I want to remind you guys and urge you guys to think about the fact that families and people in Gaza are still facing displacement, food insecurity, and medical supply shortage. 3 years later, everything that they have gone through and they are still going through, they are still trying to become acclimated to the new lives and unfortunate circumstances that they have been placed in. A common question that you may have regarding this initiative is, where is my money going? And to answer that question, past efforts have provided 219,000 freshly cooked Ramadan meals, 5,000 blankets, winterized tents, and sleeping bags, 8,000 dignity kits for women hygiene, wheelchairs, crutches, local anesthesia. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Baguio! Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. Napaka-the best nitong Word of God mga kasomberos. Ang title natin ay Pabor sa Makasalanan. Bakit kaya no? Proverbs chapter 18 verse 5, it is not good to favor the sinful, o ito pala yung mga kasomberos ha, or to keep what is fair from one who is right with God. Napakalinaw mga kasomberos ng kawikaan or proverb na ito mga kasomberos. Kapupulutan natin ng napaka maalam, no, nakaturuan mga kasomberos kung tayo po ay papabor sa makasalanan. Nangyari ito ngayon no sa sa gobyerno natin, very clear no kung kayo po ay nanonood ng balita mga kasomberos, yung mga political strategies, yung mga schematic ideas and schematic actions ng mga politicians no. Kasi parang nilalaro na lang nila ngayon, parang nawala na yung flood control issue, nasaan yung pananagutin sa mga kumbaga sa grabing corruption, nasaan na yung, kasi grabe no, parang nakalimutan na lang yung mga namatay dun sa baha no, kasi nga ninakaw ang pondo ng flood control project sa mga dito sa mga affected areas no, na hindi sana ganoon ka grabe yung naidulot na pinsala, at saka kasi marami talaga namatay mga kasos. We are talking about lives of people, especially those mga innocent mga kasombrero. So kasi nakita natin no yung pagpabor ng mga politiko mga kasombrero sa mga may kasalanan talaga, no, parang pinagtatakpan yung kung sino yung tunay na may sala. Tapos yung mga pinapaboran nila yung mga makasalanan, yung mga unfair, no? And ngayon nga na nag-declare ng presidency, no, si VP Sara, ay marami na ngayon ang kumaga pa parang napapaisip, no, mga kasomberos, kung ano ang mga next na moves ng mga government leaders natin. Pero yung napanalangin natin talaga na kung sino man ang manalo, ay talagang may takot at saka pag-ibig sa Diyos mga kasomberos. Kasi yun naman talaga, kasi kapag ang hustisya, kapag tinakpan ng kasamaan,
ay talagang nagiging ang bias mga kasombreros. So parang ganito ang ano kasi dito no, yung ating word of God no, pabor sa kasalanan. So kinakampihan nila kung sino ang may sala kasi nga ay pera-pera ang labanan mga kasombreros. At saka nasa sa kanila ang kapangyarihan at posisyon ngayon. Pero let's continue praying ng ating bansa po ay makaalpas, no, makaalis mga kasombreros sa ganung uri ng nabulok na sistema mga kasombreros, no. At saka kasi grabe, alam niyo mga kasombreros, ang utang ng Pilipinas ngayon ay almost 17 trillion na. So imagine niyo yung susunod na administrasyon or susunod na magiging leader talaga dito ang magiging burden din niya, no, yung naiwang utang mga kasombreros ng Pilipinas na imbis na mabawasan ay lumulobo pa siya mga kasombreros. And come to think, marami ng taxes na binabayaran ng mga tao, no? Dati wala namang tax ang mga editors na yung ginagamit namin kasi na tools, na equipment mga kasombreros na app, no, dito sa ating pagba-vlog ay wala pang tax dati, no? Tapos yung mga maliban pa of course sa VAT, no, ang VAT, ang tax naman kasi talaga mga kasombreros, biblical po yan. Kaya pero pag sobra-sobra na, yung parang pinapataw na ultimo mga ordinaryong tao, kasi pag bumili tayo, tulad sa akin, ordinaryong tao, pag bumili tayo sa grocery, may tax. Pag kumain tayo sa fast foods, may tax. No, kapag yung lupa na, ultimo na lupa na kinatatayuan ng ating bahay, may tax. Yung palayan natin at saka sakahan natin, may tax. So pati yung mga deposit, 'di ba, sa bangko na within 10 years yata 'yon, may tax, no? Parang halos lahat na lang may tax mga kasombreros, no? Tama naman, pero ang mali lang kasi dito kung saan ginagasta at ninanakaw lang ng mga magnanakaw mga kasombreros at ganid sa kapangyarihan at sa pera, no, mga kasombreros. Ay doon tayo medyo alam mo yung righteousness at katarungan ay kailangang ma-restore mga kasombreros. So kung kaya galit na galit ang Diyos sa mga pumapabor sa makasalanan or sa mga maling gawa mga kasombreros, sabi niya, or to keep what is fair from one who is right with God. So yung parang yung tao na gumagawa ng tama, tapos mas kinakampihan mo pa yung yung naaapi, yun yung inaapi mo pa lalo, yung kinakampihan mo pa yung nang-aapi. So parang ganun ba mga kasombreros? Pero time will come, no? God will send us leaders na talagang may malasakit sa kapwa mga kasombreros. This verse emphasizes the importance of practicing wisdom through the deliberate and thoughtful act of listening and understanding before engaging in speech. So yun siya, no? Kapag tayo po ay nag-uusap din minsan or para may communication, kailangan we have to practice wisdom. Okay? Kailangan isipin muna natin. And by the way, hindi ako nangangampanya kay VP Sara or I'm just updating or parang nananalangin ako na in general ay bigyan tayo ng leader na alam mo may takot sa Diyos mga kasombreros. And yun kasi nakakaawa talaga. Maawa ka dun sa mga apektado ng baha, no, every time na yung mga bata pumapasok sa school tapos lulusong pa ng baha. Basta nakakaawa mga kasombreros, na yun talaga yung compassion natin sa ibang tao na yung mga biktima, yung mga talagang naaapi, no, talagang sila yung pinaka naaapi at naaapakan ng kanilang karapatan at dignidad sa lipunan. So doon tayo talagang nadudurog ang puso. Kung kaya we're really praying mga kasombreros, nananalangin tayo na bigyan tayo ng leader na talagang may totoong malasakit sa Pilipino. Think about it. How often do we jump to conclusions or offer our opinions without truly taking the time to listen to others? We demonstrate respect to our perspectives, or for the perspectives of others, and open ourselves up to new ideas and knowledge by prioritizing listening and understanding. So, ito kasi ang problema natin minsan, no? Nagja-jump tayo agad sa conclusion without thinking yung ano yung sinabi ng ating kausap. Kunwari, nagpost si ganito, nag-comment siya ganyan. Tapos ikaw, magja-jump ka agad sa conclusion without understanding, no? Kasi minsan yun din yung disadvantage sa post lang, no? Mga kasombreros, or sa comment. Pero kapag kaharap mo naman ay medyo iba rin yung impact ng mga kasombreros. Iba yung dating no, kapag kausap mo ng kaharap or pag-chat mo kung mga kasombreros sa Messenger. And by the way, parang may nabalitaan ako na isa-shutdown din ng Meta ang Messenger sa April 2026.
No, yan ang nabalitaan ko, no, napasegbihan ko lang mga kasembreros. Pero aalamin pa natin yung mga further update dyan mga kasembreros. So, yun, kapag tayo ay nag-jump into conclusion right away without a proper listening, without understanding kung ano ang sinabi mga kasembreros, so yun po yung nangyayari sa atin, no? Kumaga pa, nagkakaroon tayo ng clashing, nagkakaroon tayo ng away minsan kasi nga hindi kayo nagkakaintindihan. So during that time na someone truly heard and understood me during that time, how did it make you feel? We can foster deeper connections and promote meaningful dialogue by embodying the same practice in our own interactions. Wisdom stems from a place of humility and openness, where we recognize that there is always more to learn and that every voice has value. So yun nga, no? Ako mga kasembreros, kunwari itong ginagawa ko sa mga videos ng mga or mga live sessions ng mga kapatiran natin sa pananampalataya kay Kristo. Yung mga ultimo lang sila na makita mo na yung bahay nila kapag nag-upload sila ng video sa TikTok, nakita mo talaga na hirap sila, hika-host. Pero kapag ako po hindi ko kasi tinitinan kasi ang tinitinan ko yung istorya, yung kwento na pwedeng matutunan ko sa kanila. So I listen, no? Kung nanonood ako ng kanilang videos, kahit na makita mo parang ultimo lang to, hindi naman naka-necktie, hindi naman naka-tuxedo, hindi naman alam mo yung parang mahirap sila mga kasembreros, pero I still listen to them because I believe na may iba silang kwento. May kwento sila na pwede ka maka-learn mga kasembreros. So ganun po, no? When you listen to small voices, no, ganun yung sasabi niya dito na kapag tayo po ay nakikinig or good listener tayo mga kasembreros, especially sa mga dukha, no, sa mga marginalized people, ay dito mo talaga, mas maraming kwento na malalaman ka, mas marami kang malalearn at mag-gain na insights mga kasembreros na magiging leksyon at learnings din natin sa buhay. The relevance of Proverbs 18:5 extends to contemporary society where issues of justice and fairness continue to hold immense significance, whether in professional environments, social settings, or personal relationships. The imperative to uphold justice remains paramount. Consider a scenario in the workplace where a manager faces a dilemma in promoting an employee based on merit versus personal favoritism. So ito nangyari talaga to, tong favoritism, yung paborito mo kasi to. So kunwari may isang manager down, tapos mas ina-appreciate niya pa at mas binibigyan ng parangal yung taong paborito niya na hindi naman gaanong nag-stand out sa performance kumpara doon sa may tao na talagang nagpe-perform ng maayos at saka nagsa-stand out mga customers dahil paborito niya sa ganito, so mas siya yung pin-remote niya mga customers. So di ba masaklap yun mga kasembreros sa teacher or sa kapag may favoritism, no? Pagpaborito yung estudyante na ganito, kahit hindi naman matalino, ay yun yung binibigyan ng parangal over doon sa mga may hirap sila pero matatalino at saka nagsa-stand out mga kasembreros sa klase. So parang ganoon, no? Kung kaya it's really injustice, no? Kumaga pa hindi siya patas, no, bias siya mga kasembreros na na pamamalakad, no, ng isang tao kapag may favoritism. The situation exemplifies the warning against showing partiality to the wicked as cautioned in Proverbs 18:5. So yun siya, no, warning ito mga kasembreros na kapag pinabura natin ng mga makasalanan, yung mga hindi gumagawa ng tama, hindi at pinapabura natin sila over doon sa taong gumagawa ng tama at saka patas, no? So yun po yung ating lesson na dapat dito. Kung kaya kumampi tayo, no? Although ayaw ng Diyos na magkakampi-kampihan ng sa loob ng church, pero in general situation dapat doon tayo pumanig sa totoo at saka sa tama mga kasembreros kasi yun ang tama, no? At saka yun ang fair, yun ang patas mga kasembreros na dapat na gawin natin kasi that's morality, no? Standard po yun ng mga moral behavior na doon tayo sa tama, no, mga kasembreros. So kung kaya wag nating paboran ang makasalanan. Kumbaga pa ay hindi natin tinotolerate ang mali mga kasembreros. Kasi tulad sa bata, no, pag dinidisiplina mo tapos mali pala yung turo mo, tapos yung anak mo nag-away tapos mas kinampihan mo yung mali. Hindi mo kinampihan yung tama at saka yung pinaanak mo. So mas worse 'yun, no? Kasi nga kapag lumaki sila dahil favorite mo yung anak mo na gumagawa ng masama. So pag lumaki na ganyan
ay nako po, sakit sa ulo mo at saka sakit sa ulo ng mga kapatid niya, ng pamilya at ng community. So, di ba? So, habang bata ay inject natin yung tama mga kasembreros, no right, no radical love. Tama, mali. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. So, ganoon siya mga kasembreros. Alright, sinama sa Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of justice and fairness na hindi tayo papaboro sa makasalanan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.